Madali at masarap ang buhay sa ibang bansa. Akala nila, para ka lang sumasalot ng pera doon. Yun ang akala nila. Ang hindi nila alam, kung anong hirap, syaga na kailangan nilang gawin para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Sa Kuwait, marami akong nasasiyahan. Iba't ibang kwento. May nakakatawa, pero mas marami ang nakakaiyak. Iba't ibang kwento ng buhay. Nandun yung iniwanan ng asawa, nandun yung minaltrato ng kanilang amo, nandun yung nawala ng pamilya, at maraming pa mga drama. Kanya-kanya, iba-iba. Makulay na makulay. Ang tanging tumatak sa aking pagkatao ay ang kwento ng isang taong nangarap na magandang buhay. Inugol niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho para lang mabigyan ng magandang buhay. Pero sa dinasan ang nangyayari ay gumuho ang kanyang buhay. Sa isang iglap ay naglaho ang hinabi niyang pangarap ng dahil sa isang aksidente. Sa isang aksidenteng nagdulot ang pagkalimot sa kanyang nakaraan. Ilang taon siyang namuhay sa kawalan. Hindi niya alam kung anong kanyang pangalan, hindi niya alam kung ano ang kanyang nakaraan. Nagtiwala sa maraming tao na nagpakilala, kaibigan, kamag-anak, pero sa huli, ginamit lang pala siya. Ilang taon siyang namuhay sa kalimlan. Walang kasiguraduhan. Bigla naglaho ang lahat. Ang kanyang pangarap, kanyang may tigil. Iraya. Matapos ng ayon na ito, ay ginubos siya sa pagkakasakit ng misya. At sa iba'y paliwanag ng pangyayari ay bumalik ang kanyang pinirat. Bumalik ang kanyang alaala. Dahil sa isang aksidenteng kanyang nasuruan, malagim na aksidenteng ang nag-alis ng kanyang memorya at isa pang aksidenteng ang nagbalik sa kanyang wisyo. Totoong nakakatawa talaga ang laro ng buhay. Tapos nalaman niya na ginamit sa ng kapwa niyang Pilipino na nagpasasa sa kanyang kinita. Nagkasam kamag-anak pero hindi niya pala kilala. Gumuho ang hinabi niyang pangarap na itinangin na para sa kanyang asawa at nag-iisang anak. Paano niya harapin ang kanyang mahal sa buhay? Dahil ilang taon siyang nabuhay sa uwat na mundo na siyang mismo ay hindi na ginusto. Pero paano niya sisimulan? Saan? Kailan? At ilang libong paano? Yun po ang kwento ng Tatay Dalawa. Ang kawawa. Si Tatay Dalawa.
ng mandarang mundo, ako ay patawarin mo. Mula ngayon, ang buhay ko ako'y iaalay sa'yo. Gamitin mo ako Siguro nga, maraming mga bagay na hindi natin maintindihan kung bakit. Kahit gusto man natin tumakas ay hindi natin magagawa. Mga laro ng buhay na hindi natin alam kung paano tapusin. Opo. Tama po kayo. Ako po si Tatay Galpa. At ako yung kinukwento ko kaninang bagong bayani ng ating bayan. Pero, naging bayani pa talaga ako sa aking sariling pamilya. Bumalik ako sa Pilipinas nung alam ko nang may tamang ipon na ako para makapagsimula. Hinahanap ko ang aking pamilya. Matagal. Pero asawa ng Diyos ay nahanap ko rin sila. Ano na nagdadalawang isip ako? Kung ito ba yung tamang paraan? Kung ito ba yung tamang panahon? Lumapit ako sa malayo namin kamag-anak at ikunanong ko sa kanya kung saan matatagpuan ang aking mahal na asawa at ang aking mahal na anak. At salamat sa Diyos na itinuro naman sa akin. Alam niyo, ang oras na nalaman ko yun, agad-agad ako naghanda at pumunta ako sa lugar na itinuro. Pagdating ko sa lugar na yun, sa di kalayuan ay nakita ko ang aking mahal na asawa na nagbebenta ng banana cue sa ilalim ng init ng araw. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Yakap. Nagpumiglas. Pero pilit ko pa rin siyang kinausap. Nagmanikduhod ako. Nagmamakaawa. Pinuksan ko ang aking puso at sinabi ko ang lahat ng aking katotohanan. Na nagkaroon ako ng amnesia. At hindi ko siya iniwan. At hindi ko iniwan ang aking pamilya. Maya-maya itinayo niya ako. At iyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit. Kalahin ninyo? Sa 6 na taon na nasa ilang ako. Sa 6 na taon na hindi ko nakasama ng aking asawa. Pero wala pang 6 na minuto. Pinatawad niya ako. Pinatawad niya ako. Sadyang napakabuti talaga ang aking asawa. Mapagmahal. Ibang klase sa lahat. Tapos, nagkwentuhan kami ng aking asawa. Diba? Nakatingin ako sa mata niya.
Tapos, hinawakan ko yung labi niya. Tapos, alam ko yung iniisip niyo, mga naka-apro dyan, ha? Sana maipas ko ko. Hindi yan ang iniisip ko. Nagplano ko. Nagplano kayo dahil gusto kong sorpresahin ang aking anak na si Steven. Sa araw ng kanyang graduation, nandun ako lang dun sa nakabang dun sa bahay kung saan sila nakatira. Nandun ako sa sa malaking puno, nakatago lang ako dun. Ayaw ko magpakita sa anak ko Tapos may nakita ko si Steven nang lumabas ng bahay. Lalaki na niya. Gusto ko lang ilapitan Gusto ko siya pigilan. Pero pinigilan ko pa rin ang aking sarili. Nakita ko siya na sumakay sa tricycle papunta sa pagdarausan ng kanyang graduation. Kasama ang kanyang ina. At habang nasa biyahe, nakasunod lang ako dun sa likod ng tricycle. Habang dinadrive ko yung bagong bili kong second hand na Honda G. At habang nasa biyahe, laging pumapasok sa aking isipan kung anong tamang kataga ang aking sasabihin kapag kaharap ko ng aking mahal na anak na si Steven. At biglang may nakita kong truck na humarurot at natangay ng tricycle ng kanilang sinasakyan. Loretta! Loretta! Steven! Steven! Loretta! Loretta! Hawak-hawak ko siya. Inawakan ko ang kanyang kamay na mahigpit na mahigpit. Nakatingin lang siya sa akin. Gustong magsalita. Pero hindi makapagsalita. Sabi ko sa kanya, Loretta, lumaban ka. Loretta, lumaban ka. At biglang bumitaw ang kanyang kamay. At ang aking asawa ay namatay na. Namatay di man lang nakaranas ng maginhawaan sa buhay. Namatay na nagtitiis. Namatay di niya man nalaman na nabubuhay ako. Nang dahil sa kanya. Loretta! Ngayon, mas higit ko na naiintindihan
minsan ay hindi nakakalimot ng Diyos. No, that's right Oh. there. Don't want to finish. May iba't ibang mga problema na dumarating sa ating buhay. Pero lagi nating tandaan na kailangan natin ang problemang yun para maging buo ang ating misyon sa ating buhay. They're good. They're actually good. California, Pretty good. maraming salamat. Ay, God bless. na.